Ako po si kapatid na Felix Ambat mula po sa lokal ng Pason Langka, Distrito Eklesiastiko ng Cavite South. Ako po ay panlimang Pangulong Diakono sa aming lokal. Ako po ay nakatapos ng isang marine engineering. Bago po ako nakapasok sa Iglesia ni Cristo, kami po ay, ang pamilya po namin ay debotong Katoliko. Ang aking pong lola ay isang debotong Katoliko. Kaya kaming mga ang kanya ay halos sa kanya sumusunod. Noon pong ako'y Katoliko, nung bata pa po ako ay napasama at naging sakristan sa aming parokya. Dito sa parokya, sa Pasong Langka, Silang Cavite. Habang kami po ay lumalaki, tinuturuan kami ng aming lola na manalangin, magdasal. Kaya po, kabisado ko ang mga dasal ng Katoliko, ang Ama namin, Aba Ginoong Maria. Kaya po ako ay lumaki na masasabi kong isa akong relihiyosong tao. Nabago po ang aking pananaw dahil sa pag-aakay ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa mga pamamahayag na ginagawa nila sa loob ng kanilang kapilya. Sila po ay hindi ko agad pinagbigyan. Dumating po ang panahon na ako po ay siguro napasubo na at nakulitan din. Kaya po napagbigyan ko rin sila. Ang unang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na akin pong unang nadaluhan ay ang pamamahayag dito po sa lokal ng Pasong Langka. Ang napakinggan ko po ay ukol sa tunay at iisang Diyos. At ang Iglesia ni Cristo po lamang ang maliligtas. Kaya po patuloy na ako'y nagsuri dahil iba po ang aral na aking tinanggap noong ako'y Katoliko. Nakatawag po sa akin ng pansin yun dahil lahat ng itinuturo ng ministro sa Iglesia ni Cristo ay nagmumula sa Biblia. Kaya po ginawa ko ang mas malalim na pagsusuri. At napatunayan ko po na ang Iglesia ni Cristo ang siyang tunay na maliligtas. At ang kinikilala nilang Diyos ay ang totoong tunay na Diyos. Kaya po mula noon ay nagpahayag na akong magpa-doktrina. Hindi po naging madali sa akin ang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa panahon pa lang ng pag-attend ko ng mga doktrina ay marami ng mga humahadlang, mga kaibigan at mga kamag-anak na rin. Naririnig ko sa kanila na, ay, ba't ka mag-Iglesia ni Cristo? Maghihirap ka dyan, gano'n. Hindi ka maaring hindi mag-aabuloy. Mamumultahan ka pagka ikaw ay hindi sumamba. Napatunayan ko po noong pong ako'y nasa loob na at kaanib na ng Iglesia ni Cristo, na ang mga sinasabi nila ay puro paninira lang. At ang pag-aabuloy ay nakabatay sa iyong kusang loob at hindi ito sapilitan. At ang hindi po pagdalo sa pagsamba ay pagmumultahin ka ay hindi po totoo yun. Nanindigan po ako magpatuloy sa pagiging Iglesia ni Cristo dahil na rin sa panahon ng pagdodoktrina, halos ay nasasagot yung mga tanong sa isipan ko ng malinaw. At lahat ng mga aral ay nababatay po sa salita ng Diyos na nagmumula sa Biblia. Ako po ay nabautismuhan taong 1996 sa distrito po namin sa Cavite, sa lokal ng Dasmariñas, Cavite. Noong nakatapos po ako ng doktrina at sinabi po sa akin nagdoktrina sa akin na babautismuhan ako, lubos po ang aking kaligayahan dahil malaking biyaya po ang aking matatamo dahil ang aking paglilingkod ay naaayon na sa Panginoon nating Diyos. Kaya po nung panahon ng bautismo, talagang hindi ko po
maipaliwanag kung anong aking nararamdaman. Dahil pagkatapos nito ay isang ganap na akong Iglesia ni Cristo at ganap na akong lingkod ng Diyos. Lumipas po ang ilang taon sa pagkaanib ko sa Iglesia ni Cristo. Nais ko pa pong makapaglingkod ng lubos, kaya po ako ay tumanggap ng tungkulin. Una pong naging tungkulin ko ay katiwala ng grupo. Pagka ilang taon po ay hinimok ako nila bilang katiwala ng purok, at sa ngayon po ay isa po sa Pangulong Diakono sa aming lokal. Ang paglilingkod po sa ating Panginoon ay hindi ko po maipaliwanag ang aking nararamdaman, dahil sa tuwing ako po ay tutupad, lagi ko pong kinasasabikan yun, dahil doon sa mga panahong yun, doon lang nagiging payapa at panatag ang aking isipan. Dahil alam ko na makakasama ko ang ating Panginoon. Sa mga panahong dumadaan po sa akin ang mabibigat na mga suliranin at pagsubok, wala po akong pinanghawakan kundi ang ating Panginoon. Hindi po ako tumigil na maglingkod at tumupad ng aking tungkulin. At nalampasan ko po ang mga mabibigat na pagsubok na dumating sa aking buhay. Kaya ipinapangako ko po na habang loloobin ng Ama, na habang taglay ko po ang aking buhay at lakas, ay hindi ko po bibitawan ang aking tungkulin.